Paano mo itatago ang isang bilyonaryo? Noong dekada 80, may isang lalaki sa Mexico na sobrang yaman. Nag-alok umano siyang bayaran ng buong pambansang utang ng kanyang bansa. Ang kapalit, hayaan lang siyang magbenta ng droga ng walang istorbo. Siya ang arkitekto ng modernong drug cartel. Siya si Rafael Caro Quintero, ang narco de narcos. Pero ang imperyo niyang binuo mula sa alikabok at dugo ay nagiba dahil sa isang pagkakamali. Ang brutal na pag-torture at pagpatay sa isang Amerikanong ahente. Ang ginawa niya ay nagbunsod ng isa sa pinakamalaking manhunt sa kasaysayan ng mundo. Nagtago siya ng halos 4 na dekada, naging multo, hanggang sa isang araw, nahuli siya. Hindi ng isang sopistikadong satellite, kundi ng isang aso. Sino ba talaga si Rafael Caro Quintero? At bakit hanggang ngayon ang pangalan niya ay nagdudulot ng takot sa magkabilang panig ng border? Ito ang kwento ng kasakiman, paghihiganti at ang huling pagbagsak ng orihinal na hari ng droga. Bago siya naging halimaw ng Sinaloa, si Rafael ay isang biktima ng kahirapan. Ipinanganak siya noong 1952 sa La Noria, isang liblib na nayon sa Badiraguato kung saan ang gobyerno ay parang alamat lang at ang gutom ay pang-araw-araw na bisita. Panganay sa 12 magkakapatid, gumuho ang mundo niya nang mamatay ang kanyang ama noong siya'y 14 na taong gulang lamang. Biglang nasa balikat niya ang responsibilidad na buhayin ang 12 bibig. Nagtrabaho siya bilang pastol, naging tsuper ng truck, nagtanim ng mais at beans sa ilalim ng nakakapasong araw. Pero mabilis niyang naintindihan ang malupit na realidad. Ang legal na pagsasaka sa Mexico ay isang mabilis na tiket papunta sa maagang kamatayan sa hirap. Kaya pinalitan niya ang mais ng marijuana. At dito, lumabas ang tunay niyang henyo. Sa huling bahagi ng dekada 70, nakipag-alyansa siya kina Miguel Angel Felix Gallardo at Don Neto. Binuo nila ang Guadalajara Cartel, ang pinakaunang dambuhalang sindikato na nag-organisa ng bentahan ng droga na parang isang lehitimong korporasyon. Si Caro Quintero ang naging utak sa produksyon. Pinasikat niya ang sinsemilla, isang uri ng marijuana na walang buto. Mas siksik, mas malakas ang tama, at mas madaling ibenta. Biglang nabaliw ang Amerika sa produkto niya. At dahil dito, bumaha ang dolyar sa mga kamay ng batang magsasaka. Pero ang simpleng pagtatanim sa gilid ng bundok ay hindi sapat kay Rafael. Kailangan niya ng isang pabrika. At ang itatayo niya sa gitna ng disyerto ay isang bagay na hindi pa nakikita ng buong mundo. Maligayang pagdating sa Rancho El Bufalo. Hindi ito basta bukid, isa itong hiwalay na lungsod na may lawak na 1,000 ektarya. Upang mapatakbo ito, palihim na nag-empleyo si Caro Quintero ng mahigit 10,000 magsasaka. May sariling kalsada, sariling irrigation system at nakakagulat sa lahat, protektado ito ng mismong militar at lokal na pulisya ng Mexico na bayad ng kartel. Bilyon-bilyong dolyar ang halaga ng drogang inaani dito taon-taon. Si Caro Quintero ay naging sadyang napakayaman, naging isang Diyos sa paningin ng kanyang mga kababayan. Sa kanyang bayan sa Badiraguato, nagpagawa siya ng sementadong kalsada, nagpakabit ng kuryente at nagbigay ng pera sa mga mahihirap. Siya ang Robin Hood ng Sinaloa. Inakala niyang hawak niya sa leeg ang bawat politiko at general sa bansa na walang sino man ang maaaring sumalungat sa kanya. Pero nagkamali siya. Dahil habang nagpapakasasa siya sa kapangyarihan, isang lalaki ang tahimik na gumagapang sa loob ng kanyang imperyo. Isang lalaking may suot na badge. At ang natuklasan ng lalaking ito ang magiging mitsa ng isa sa pinakamalagim na kwento ng paghihiganti sa kasaysayan ng Mexico. Si Enrique Kiki Camarena ay isang Mexican-American na dating bumbero at US Marine bago naging ahente ng DEA. Ipinadala siya sa Guadalajara na may isang imposibleng misyon: pabagsakin ang kartel ni Caro Quintero. Nag-undercover si Kiki, nakipag-inuman sa mga tiwaling pulis, nag-ipon ng mga impormante, at isinugal ang kanyang buhay araw-araw. At noong 1984, nakuha niya ang jackpot. Natuklasan niya ang lokasyon ng Rancho El Bufalo. Nobyembre 1984, sa ilalim ng matinding banta mula sa gobyerno ng Amerika, napilitan ng militar ng Mexico na salakayin ng El Bufalo. Ang resulta, mahigit 10,000 tonelada ng marijuana ang sinunog. Sa isang iglap, nasunog din ang $160 milyong na pera sana ni Rafael Caro Quintero.
Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang sampal sa mukha ng narco de narcos. At para kay Rafael, isa lang ang solusyon sa ganitong kahihiyan. Dugo. Pebrero 7, 1985. Hinarang ng mga tiwalhing pulis si Kiki Camarena sa labas mismo ng US Consulate sa Guadalajara. Sa pilitan siyang isinakay sa isang puting van. Dinala siya sa numero 881 Lope de Vega, isang mansyon na pag-aari mismo ni Caro Quintero. Ang nangyari sa loob ng bahay na iyon sa susunod na 30 oras ay isang bangungot na hindi malilimutan ng DEA. Personal na nandoon si Caro Quintero. Upang masigurong mararamdaman ni Camarena ang bawat segundo ng sakit, kumuha ang kartel ng doktor na patuloy na nagturok ng adrenaline sa ahente para hindi siya himatayin. Binali nila ang kanyang mga tagyang, dinurog ang kanyang muka at pinahirapan ng walang awa habang inire-record ang lahat sa isang audio tape bilang isang tropeyo. Sa huli, pinatay nila ang ahente sa pamamagitan ng paghampas ng tubo sa kanyang bungo. Ang kanyang katawan ay natagpuan pagkalipas ng 1 buwan, nakabalot sa plastik, itinapon na parang basura sa gilid ng kalsada. Akala ni Caro Quintero, isa lang itong ordinaryong pagpatay. Akala niya tapos na ang issue. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Gisingin mo ang Amerika at impyerno ang ibabagsak nila sa iyo. Ang pagpatay kay Camarena ay nag-umpisa ng Operation Leyenda. Ginamit ng Amerika ang buong puwersa nito para puwersahin ang Mexico na hulihin ang kartel. Nataranta si Caro Quintero. Tumakas siya patungong Costa Rica sakay ng pribadong jet matapos suhulan ng $300,000 ang mismong hepe ng pulisya na dapat aaresto sa kanya sa airport. Nagtago siya sa isang marangyang mansyon sa Costa Rica kasama ang kanyang kasintahan. Pero dahil sa isang tawag sa telepono na wiretap ng DEA, natukoy ang lokasyon niya. Noong Abril 1985, sinalakay siya sa mismong kama niya. Nahatulan siya ng 40 taong pagkakakulong. Gumuho ang Guadalajara Cartel. At diyan sana nagtatapos ang kwento kung hindi lang pumalpak o posibleng nabayaran ang mismong sistema ng hustisya. Agosto 2013, 28 taon sa loob ng kulungan. Sa gitna ng gabi, naglabas ng utos ang isang hukom sa Mexico. Palayain si Rafael Caro Quintero dahil umano sa isang technicality sa batas. Nang mag-umaga, sumabog sa galit ang Washington. Naglabas agad ng bagong warrant ang Mexico, pero huli na. Naglahong parang bula si Rafael. Bumalik siya sa bundok ng Sinaloa at naging isang multo. Sa kabila ng pag-aalok ng FBI ng $20 milyong para sa ikadarakip niya, hindi siya mahagirap. Sa mga lihim na panayam, sinasabi niyang isa na lang siyang matanda na gusto ng kapayapaan. Pero alam ng DEA ang totoo. Patuloy niyang pinapatakbo ang droga sa likod ng mga anino. Ngunit walang multong hindi nahuhuli. At ang magpapabagsak sa tinaguriang narco de narcos ay hindi isang tao. Hulyo 15, 2022, isang operasyon ng elite Mexican Marines ang isinagawa sa kabundukan ng Choy, Sinaloa. 9 na taon matapos siyang makalaya, natapos din ang swerte ng bilyonaryong kriminal. At hindi high-tech na drone o sniper ang nakahanap sa kanya. Natukoy ang kanyang pinagtataguan dahil kay Max, isang bloodhound ng militar. Walang barilan, walang maaksyong pagtakas. Ang halimaw na nagpapatay sa libo-libo na nagpasunog ng isang ahente ng DEA ay natagpuang nagtatago sa likod ng mga palumpong, matanda, pawisan at takot. Hindi na inulit ng gobyerno ang pagkakamali nila. Matapos ang ilang taong pag-apela, noong Pebrero 2025, pinalipad siya patungong Estados Unidos upang tuluyang harapin ang batas na matagal niyang tinakasan. Ang kwento ni Rafael Caro Quintero ay hindi lang kwento ng isang kriminal, isa itong paalala. Maaari kang magtayo ng isang imperyo mula sa putik. Maaari mong bilhin ng mga pulis, ang mga politiko at hawakan ng bilyon-bilyong dolyar. Maaari mong isipin na isa kang Diyos. Pero sa mundo ng droga at karahasan, ang kapangyarihan ay isang ilusyon. Gaano man kataas ang lipag mo, may 2 hantungan lang na naghihintay sa iyo sa dulo. Isang maagang libingan o isang malamig na selda na hindi mo na kailanman malalabasan. Put ka sa bahaging ito ng video, anong naiisip mo? Dapat ba talagang patawarin ang mga kriminal na masyadong nang matanda o dapat managot sila hanggang huling hininga?
I-comment ang iyong opinion sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang true crime documentaries. Hanggang sa muli, paalam.